Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you. Mid-month of August 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok din. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapasa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading po, maraming salamat po. Kung gusto nyo ng energy nyo lang, talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Aries, kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaaring ito isa vice versa, maaaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaaring nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, huwag na natin ipilit kung hindi ito para sa atin. Dahil marami kayong energy sa mundong ito. Okay? Nandito yung mga deep wound, pag-aalala, stress, anxiety, depression. Maaaring iba sa inyo is may insomnia, may mga pinagdadaan ng problema, mga pinagsisisihan sa buhay, takot, pain, need to heal, nagiging malamig, may mga gustong gawin sa buhay, kaso you are stuck. May mga lungkot ako nakita sa iba. May mga nag-fail. May nakita ko sa iba. Nas Aries, we have the arrow. Sinasabi dito na yung ibang aspeto ng buhay mo is tama naman daw. Yan, may mga tamang aspeto in life ako nakikita. And then, sinasabi rin din dito na may mga plano ka na dapat mong ibigay yung effort and hard work mo para mag-success with the egg. Start with an egg, kumbaga. Kumbaga, egg kasi is parang, di ba, daw nag-umpisa yung manok. Ganun, parang, you need to start again sa umpisa. Ganun nakikita ko. Kung gusto mo mag-success, ganun ang nakikita ko doon. Without the dragon, ingat ka rin, no, sa minsan may mga temper nyo, baka may mga hindi kayo makapagtimpe, magalit kayong bigla. Yan. You need to balance your temper. Hinay-hinay lang, wag pa dahol. Tama ba ako? Basta yun na yun. Yan. And then, nakikita ko rin dito na may getting together daw with your friends. Maybe yung dati mong kakilala, ganyan, gusto mong makita, baka gano'n, naaalala mo, baka may pagkikitang muli, nakita ko dito kung sino man siya. No? And sinasabi dito na kailangan mo daw hanapin yung path na alam mong mahalaga sa'yo, yung path na makapagbibigay sa'yo ng success, yung path na mapafind mo yung money or actually, money path is not only, about abundance, wealth, ganun. Well, siguro sa iba ganun. Pero money path also is, yung pinaka-importanting landas na gusto mong tahakin sa buhay mo. Yun na nakikita ko dito. November, hindi ko alam kung ano yung meron sa iyo sa November, no? Maybe birthday ng anak mo, birthday ng kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, kung ano man yan, November. Kung ano man yan sa buhay mo, November. Tanda mo yung November. And we have the old woman. No, maybe you are dealing this old woman na maaring gusto mo ng hiwalayan, or this person maaring ikaw, or nanay mo to, kapatid mo, maaring ganun. Kung ano man siya. Siguro may mga pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, or pagiging malamig dito sa tao na to. Or vice versa. Nakikita ko rin dito with the rabbit, yung may mga too much concern ka daw with the sexual matter. Maybe ikaw or this person. Kung sino man ito. Maybe, iba dito kayo to. Maybe you are dealing with the man
no? Maaaring ikaw or kuya mo, tatay mo, kung sino man yang manayan na related sa'yo, no? Nakita ko dito na parang ang daming nakapag-communicate sa'yo or maraming nakakakilala sa'yo. Sa nakita ko dito. Na maybe you are working in a public, maaring ganun, outside, more on outside, public. Parang hindi yung nakita ko na magiging center ka daw ng lahat. Siguro pag-uusapan ka, yun nakikita ko dito. Mm-mm. Naghikab lang ako sorry. Kasi alas 2 na po sa amin. And then nakikita ko naman din dito na magkakaroon daw ng pagkalito sa tatahakin na landas. Yun na nakikita ko. Maring magkakaroon ka ng choices, may mga desisyon na may mga sitwasyon na kailangan mo magparaya, may mga sitwasyon na maaaring there's a separation to sa iba. May mga decision or choices na magaganap. May sitwasyon din ako na nakita na mag-aalinlangan ka. And then nakikita ko rin na yun nga, marami daw nakakilala sa'yo, maybe kung ano man yun, parang maybe you are a networking, group something sa iba. Maybe you are a teacher, doctor, more on social media, YouTuber, something ganyan na nakita ko. Or nagtatrabaho ako sa pabrika, or maraming dealing ako nakikita sa iba. Marami kasi akong tao nakita. Hindi ko alam kung anong meron, but maraming tao. Yan, baka sa public ka nga o kaya artista ka, maaring artista ka, o marami lang nakaka-recognize sa'yo sa nakita ko dito. Nakita ko rin, nandun na yung pagkakaroon ng enlightenment when it comes to your psychic ability. Yan, baka yung pagkakaroon mo ng open ng psychic ability mo dito, nakita ko na marami kang in a future, baka marami kang makasalamuha na tao. Yan, no, sa nakita ko. Sa iba, ganun. And then, may mga dream ka na raw na tatakbo sa buhay mo, may mga memory or may mga reminiscing the past. Maybe yung ditong nakita natin si Dog, di ba? Baka maaalala mo siya, mamimiss mo siya, ganyan, o inaalala mo yung mga nakaraan Yan. Kasi Mercury retrograde tayo, ibig sabihin nga, ma-reminiscing mo yung mga nakaraang sitwasyon sa buhay mo. No, o kaya mga sitwasyon na masasayang sitwasyon, mga tao na namimiss mo, taalala mo yan, baka maalala mo daw yun. And then, yun nga, may mga i-imagine ka na raw at may i-dream ka na raw sa buhay mo. Maybe you're dealing with a Gemini o may kakilala kang Gemini. Nakita ko rin ito, yan, magkakaroon daw or kailangan ng self-work, no, sa nakita ko dito. Magkakaroon siguro kayo ng self-work or kailangan nyo ng self-work sa sarili mo. Kailangan mo kasi mag-desisyon. Kailangan mo pag-aralan yung mga bagay-bagay na meron ka sa ngayon. Yun ang nakita ko. And then, it's time to decide. Yan. May mga aayusin ka daw na isang bagay o isang sitwasyon din. Sa iba, maaari you create yourself in a new. Maaring ganun, you create yourself sa na maging maayos ang relasyon mo sa meron ka ngayon, family, karelasyon, o dating tao. Maaring ganun, no? Yan. Kasi nakita ko ito, nakatingin ka sa nakaraan. Dito. Yan. Baka may gusto kang ayusin na mga hindi natapos totally na mga unclear situation in the past. Maaring ganun, no? And then nakikita ko rin dito na yun nga, there's an spiritual growth sa iba sa inyo. Andito na yung iniisip mo kasi yung you're thinking for your stability. Nagtithink ka ng stability mo. Also with your family, syempre. Andun yung andun din yung nag-iisip ka ng related na abundance mo, yung mga mana, pamana, yung mga marireceive mo, yung mga sinisiyasat mo rin yung sarili mo. Yan, yung nakikita kong ganun. More on focusing ka for stability rin sa iba, sa inyo.
May pag-iisipan daw kayo na gano'n. Baka iba dito makaka-receive kayo ng mana. Siyempre, hikap-hikap din, no? Sorry ha, talaga nahihikap ako. Ang nakikita ko sa'yo dito, Aries, sorry kung mahina yung ano ko kasi yung ano ko natutulog na. Ay, nadidiliman pala. Ang nakita ko sa'yo dito, you're waiting for a direction. Yung naghihintay ka ng tamang panahon, tamang path, na bumalik na uli yung ano mo, yung sigla. Mayroon kang may gusto kang mangyari sa buhay mo na bagay na gusto mong ikasucess eh. Yan ang nakikita ko sa'yo. Maaring magkakaroon nga ng enlightenment sa buhay mo to create yourself again, no? Kumbaga, yung manifesting sa pagbabago eh. Yung manifesting na maging masayang muli. Doon. Ang nakikita ko ha. You are manifesting for money sa iba sa inyo, ganyan. For a success, no? Kumbaga, you are manifesting sa mga ipinunla mo na gusto mong ma-harvest na ng masagana, yun nakita ko. Dumadating ka sa sitwasyon mo na nagiging emotional ka minsan, no? Na parang iba sa inyo nagiging sensitive, no? Nagiging sensitive at nagiging malungkutin o may iniisip lang. Yan nakita ko. And then nakikita ko rin dito na may pagkikita, maaaring makareceive ka ng mail or text or communication with a close friend. O kaya there's a collaboration, cooperation, or may celebration na magaganap sa iba sa inyo siguro. May mag-chill siguro na mga magkakaibigan within 3 days, 3 weeks, 3 months. Something ganun sa nakita ko dito or nakaraan na sa iba. Yan, maaaring may makikita-kita na tao. No? Or mga close relationship. Maybe someone or ikaw, maaaring ikaw o yung ibang tao is magbibigay ng love and support sa'yo or ikaw. Baka you want to give love and support sa kaibigan mo na malapit sa'yo. Baka yun, iniisip mo na sana. Iba siguro sana mamit ko na si ganito, sana makita na uli kami. Baka yung manifesting yung mga ganong sitwasyon, no? Sa iba sa inyo. So, nagmamanifest ka ng pagbabago sa buhay mo eh, no? Ang nakikita ko dito. And then, meron kang tao na pinahahalagahan in your life or binavalue mo yung tao na to. Sa iba naman dito, you are now focusing to yourself more ang nakikita ko dito. No, pinapahalagan mo na rin yung mga parating na opportunity sa buhay mo. Yun ang nakita ko sa iba. May mga opportunity doon na darating. So, magkakaroon doon ng renewal sa'yo. Magkakaroon ng new beginning sa'yo. And, syempre, there's an abundance ako nakikita na darating sa'yo. Yes, may darating na pera sa'yo. Hindi man pera, opportunity. Or maybe you will receive a gift, no, sa isang tao na pinapahalagahan ka. Trust your intuition na palagi. Dalawa siya. Oh. Or vice versa tayo. Makakareceive ko daw ng text. May tao na gustong bumalik. Someone is spying. Or may mga excitement ka raw na mararamdaman. Sa nakita ko dito. Sa iba dito, may tao na pabalik or maybe may tao dito na ini-spy ka or ini-spy mo. Yun na nakikita ko. Meron ka mga ina-analyze eh. Meron ka mga pinaprocess o ina-strategizing. You're waiting for something. Ang nakikita ko dito. May hinihintay ka eh. Tamang panahon, tamang pagkakataon. Kasi ang nakita ko parang gusto mo nang sumugal.
sa buhay o magte-take a risk ka na. Yun ang nakita ko. Ang nakita ko dito, magpo-focus ka na sa sarili mo. Magpo-focus ka na sa iyong happiness in life. Kaso ang slow. Ba't ang slow? May mga hindi ka pa kayang i-accept sa buhay mo eh. Siguro may mga pag-aalala. May mga inaalala ka eh, no? Naalala mo yung stability mo? Well, okay naman yun. May mga pag-alala when it comes to stability, pera. May mga sitwasyon na na-stress ka kasi nagiging mabagal ng lakad ng takbo. Ganyan. Kumbaga, may dito yung, oo, nandun na yung kaliwanagan sa buhay mo na gusto mong mag-success at bumalik yung dati mong sigla. Kaso, nagiging mabagal yung process niya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang nakikita ko dito, may isang sitwasyon ka na ang hirap mong i-let go. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya, kasi yung, gusto mo na maging independent eh. Gusto mo na ng freedom, pero hindi mo siya mabitiwan. Nag-iipon ka ba nag-save ka ba ng money? Sabi dito, mag-save ka raw ng money. Pinokontrol mo yung sarili. Alam mo, parang pinikon ka, sinungaling ka sa sarili mo. Or maaari hindi ka natitigil to, or may tao dito na nagiging sinungaling sa'yo. Kasi nakita ko dito na may tao dito na gustong humingi ng sorry, pero hindi ko alam kung ikaw ayaw mong kausapin or ayaw kanyang kausapin. Yun ang nakikita ko. Sa iba. May mga sitwasyon din na nagiging mahina ka. Kumbaga, handun yung you want to create yung sarili mo pero nagiging mahina ka. Hindi ko alam kung may nagdidikta sa'yo o nadidikta ka ng sitwasyon na meron ka ngayon. Hindi ko alam kung natatakot ka. Hindi ko alam kung may sitwasyon na nagkakaroon ng manipulative dito or maaaring ikaw mismo minamanipulate mo yung sarili mo. Kasi ang nakikita ko dito, or vice versa tayo may tao dito na gusto mong kitain, gusto mo nang getting together ng union, pero ikaw yung umiiwas, maybe. No. Or siya yung umiiwas. Nagpapagawa ka ba ng bahay, Aries, o bumili ka ng bahay? May bahay ako nakikita eh. O nangangarap ka ng bahay ng sarili. Yun ang nakita ko dito. You need to trust yourself, tsaka kailangan mo daw na gamitin yung utak mo, see the fact before you take it action, tsaka kailangan maging devoted ka sa ano mo, sa mga decision in life mo. Yun nakita ko. Bakit may ano dito? Oh God.
Alam mo may mga sitwasyon na hindi ko alam kung may corruption or may mga gusto kang desisyonan pero hindi mo madesisyonan. Kasi you are trapped, stuck ka. You want to create, you manifesting sa pagbabago pero you're stuck. Hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Nakapokus ka sa pain, nakapokus ka sa mga mangyayari. No? Nagiging unfair ang lahat. Maaring may tao na nagiging unfair sa'yo or ikaw nagiging unfair ka sa mga situation na meron ka. May mga, ano ba to? Gustong ma-justicean pero hindi pa nare-resolbahan. Yun sa iba ganun. Nagkakaroon ng imbalance dito. Hindi disbalance. Kaya nagkakaroon ng ganun. Oh my God. And then, you're in a pain. Magkakaroon ng separation, ano? Sa iba baka magkaroon ng separation. O kaya, depression, ganyan. O kaya, baka ikaw nade-depress ka. Makakaramdam ka na ng lungkot, maaaring may mag-away, malaki man o maliit yan, may mga i-remove, magkakaroon ng division, or may emotional pain ako nakikita, may mga intense or disappointment in life ako nakikita. Maybe may mga decisions in life na madi-disappoint ka kasi hindi siya magawa-gawa. Yung mga minamanifest na hindi matapos-tapos at hindi ma-achieve-achieve, yung mga ganun. Kasi nakita ko yung stuck. Alam mo, yung iba dito, stuck kayo sa tao sa nakaraan. Natatrap ka pa rin. Parang nandun yung, you are focusing, tao man to o sitwasyon na, you are focusing dito sa nakaraan. Siguro yung nakapagpapabigay sa'yo ng, lungkot. Wala, dalawa tao mo ah. Sino nagsisinungaling? Ikaw? Aries? Hindi ko alam kung may niloloko ka o may tao. May tao kasi ako nakikita rito na liar, dishonest, sneaky person. Tapos may dalawang person na energy ako nakikita. Tapos, something, hindi ko alam kung may nagnakaw, may ninanakaw. Nagnakaw ba ng relasyon? Nagnakaw ba ng pera? Ano to? Yun nakita ko. Sobra yung pagsisinungaling ka. Matalino to. Matalino siya. May tao dito na parang chine-check niya na hindi siya mahuhuli ng tao na pinaglilihiman niya. Yun ang nakita ko. Magaling siya magsalita. Magaling siya mambola. Alam niya lahat ng bibigkasin niya. Alam niya. Alam niya sasabihin niya. Pinag-aaralan niya muna yung bago siya kumilos. Sa nakita ko dito, yun nga, magkakaroon daw ng happiness, makakaramdam ka na, uy, ace to, oh. Buta mo, ace, oh. Diba? Ace siya. Makakaramdam ka raw ng kasiyahan. No? Makakaramdam ka ng kasiyahan. Kakaroon ng new beginning sa buhay mo. May achievement. Maaari makareceive ka ng good news, regalo, gift, pera. Ang nakita ko dito, makakaramdam ka raw ng overflow of emotion. Maybe emotion of happiness, abundance, yun nakita ko. Iba sa inyo siguro mas more yung mamahalin yung sarili nyo, ganyan.
When it comes naman dito, siguro makakaramdam, okay. Ibig sabihin, iba sa inyo, magkakaroon daw ng bagong kakilala. Silip-silip din sa babae, no? Kasi may nadidinig ako. Meron daw kayong makikilala mga bagong kaibigan. Tapos, mga bagong opportunity in life. Yan, may mga paparating daw sa inyo. Yun nakita ko. Parang mailelet ko ka. O kaya naman yung iba sa inyo, ano, more on emotion kasi nakita ko. May kulang. Makakaramdam ka doon na parang something wrong, may parang kulang ka. Makakaramdam ka rin ng ganun. Yun ang nakita ko dito. Maaring magkaroon ka ng disappointment, maaring you want to walk away to something, maaring may gusto kang i-withdraw, o sa iba naman ito, mag-iiba daw yung mga pananaw nyo sa buhay, magkakaroon ng mga bagong pananaw in life, magkakaroon na ng pagbabago sa mga nararamdaman, aspeto ng buhay nyo. Yan, magkakaroon na daw ng ganun. Maaring may mga susubukan na kayo ng mga bagong path sa buhay nyo. Yan, baka magta-try na kayo ng mga ibang bagay-bagay. Yan, nakikita ko. Nandito na yung ano eh. Uy, may makikita talaga oh. Yan, may makikita, no? At makakaramdam ng saya, enlightenment. Uy, oo nga, no? Pero, yun nga, nasa sayo daw to. Kung gagawin mo, yes, magkakaroon. Kung may abandonahin ka raw, ma-reach mo daw yung success in life mo. Yun nakita ko. Or, decision making na changing, mag-change ka siguro ka na. Yes, may mga pagbabago daw na magaganap sa buhay mo. There's an opportunity na parating. There's a new horizon na kaso, kailangan mo daw na may ikat sa buhay mo. To make a new horizon. Para magkaroon ka ng mga pagbabago sa buhay mo. Halimbawa, you have an addiction in life. Ikat mo na yon. Halimbawa, meron kang dalawang relationship. Kung gusto mo na pagbabago in life, may kailangan pumili. Kailangan mo pumili. Ganun ang nakita ko. Kasi the more that na happy ka, the more na ma-achieve mo yung abundance, di ba? Yung swerte. May mga biglang ano daw, parating sa'yo. Opportunity, pera, gift, nagpapahalaga. May mga pagbabago eh. Nag-aaral ba kayo? Okay, meron daw kayong ibibigyan ng effort para daw matapos na yung mga difficult situation nyo sa buhay nyo. Yan ang nakikita ko sa iba. Kasi may mga hinihiling na kayo eh. Iba dito siguro may gagawin kayong business, new work, new job, new business, pagkakaperahan. Ang nakikita ko dito. Siguro maaring pine-perfect nyo pa itong mga bagay-bagay na to. Yan, o kaya may biglang parating na opportunity sa buhay mo na kailangan mong pag-aralang maigi at i-work out itong sitwasyon na to, no? Para hindi mag-mess, syempre. No, yun ang nakikita ko. Arigatou namaste, God bless.